For today's videos mga guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano maging successful at magtagal sa pagiging security guard. Mga kabady ka-59, lalong-lalo na sa mga baguhan, unang-una po ninyong gagawin, lalong-lalo na po sa inyong bagong pwesto, bago ka man o matagal na sa security guard. Mga guys, base po sa aking experience, bago po kayo magtiwala sa kasama nyo, magduda po muna kayo. Yan pong unang-una ninyong isipin. Dahil maging ang inyong opisyal, pwede kayong gawan ng masama, pwede rin kayong gawan ng kabutihan. Pero bago ang lahat, magduda muna kayo upang magtagal kayo sa serbisyo. Dahil ang sobrang tiwala po, yun ang magpapahamak sa atin, maging sa ating kasamahan, lalong-lalo na po sa mga hindi security guard na nakahalubilo sa lugar natin, sa area natin, na lagi nating nakakakwentuhan, lalong-lalo na po yung mga dapat na hindi isalaysay sa kanila, yung mga confidential sa trabahong security guard na nababanggit po natin na hindi inaasahan sa ibang mga tao na hindi kasama natin sa hanap buhay. Yun po ang magpapahamak sa atin, dahil ang mga confidential po, dapat lang po talaga yan nasasabi doon sa mga inspektor hanggat maaari, dahil ang ating pong mga trabahong security guard dapat po may limitado po ang pagsabi po ng mga ginagawa natin. Dahil po kapag nabunyag po yan, nasabi po yan sa mga tagalabas, maaaring kapahamakan po ang mangyayari sa iyo sa pwesto, dahil ang balita po ay may pakpak. Tandaan nyo po yan. Once na may mapagsabihan po kayo na isa na napaka-confidential na bagay, isasabi at isasabi po yan sa ibang tao, hanggang sa makarating po yan sa mga hindi na po sakop ng trabaho, na magdudulot po iyon ng kapahamakan sa ating pwesto, na mauwi po iyon sa pagkatanggal sa iyong pwesto. Ang isa po sa mga problema ng mga security guard, dahil po minsan hindi po maiwasan ng pagiging, kung tawagin salitang kalye, na marites. Yan po ang iwasan nyo po mabuti, mga ka-59, dahil napakarami na po ang napahamak dahil sa sobrang ganyan po, na mali na po, na lumampas na po kung sino-sino yung pinagsasabihan ng mga problema sa trabaho, kung ano pa man yun. At isa na rin po yung pinaka hindi maiwasan po talaga, lalo na pag ang agency mo pang maliitan, hindi mo maiwasan po ang mga security guard mangungutang po sa tagalabas, na ang mangyayari po, imbis na maghihigpit ka po sa iyong pwesto, hindi mo na po yung magagawa, dahil siyempre may utang na loob ka sa tao na yon. Hindi ka na po makakagawa sa iyong trabaho hanggang sa tuluyan ka na pong matanggal sa serbisyo. Yun po ng pinaka unang-una pong iwasan natin, ang mangutang sa tagalabas, at lalong-lalo na po yung sabihin ang mga sikreto ng bawat isa. Dahil po yun ang magbibigay sa atin ng kapahamakan.
ang ating pong trabaho bilang security guard, may mga limitasyon po ang ating mga dapat sasabihin. Hindi lang po dahil kaibigan, marami na po ang nangyayari. Dahil hindi talaga maiwasan po. Sa dami po, iba-iba po kasi ang mga natin, pinanggalingan natin. Hindi talaga maiwasan. Yung magkakaalitan, magkakamaritisan, yun po ang pinakaiwasan natin. Dahil nga po confidential, kailangan po sa trabaho lang po sasabihin ang mga natatago nating nalalaman. Kaya nga po hanggat maaari, lalo na pag may marami kayo sa pwesto, may radyo kayong ginagamit. Kaya nga po nag-radio code tayo upang tayo lang po makakaalam nun kung ano man yung mga mensahe, kung ano man yung nakalagay sa logbook. Hindi po yung dapat makakarating sa ibang tao. Yan po yung pinakatandaan nyo po mga 5'9", lalong-lalo na po sa mga baguhan. Yan po yung pinakaingatan na po sa mga bagitong mga security guard na hindi alam pa yung mga gagawin, na hindi nila alam na magdudulot iyon ng kapahamakan sa kanila. Thank you for watching mga guys. Ingat po, God bless.